Sana all. Hi guys, this is Sanyo again at samahan ninyo ang guys na gumawa ng video reactions dito syempre sa charity vlog ni Ruel of Malalag na may pamagat to na mensahe nilangga sa bahay ni Jazz Ivan. Syempre guys, bago tayo pumunta dyan, gusto ko mulang i-shoutout syempre ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Please support Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Ruel of Malalag, Kalingap Edu at Kalingap Dan. Syempre lahat ng mga Kalingap partners no at supportahan po natin especially sa mabubuting mga paggawa. At eto na nga guys at syempre maraming salamat pala dun sa mga nag-comment sa aking last video reactions no, especially dun sa about dun sa glutathione kung mapapahamak ba. So focus mo tayo dun sa glutathione guys no. At marami nag-comment dito at the same time yung grabe to guys no, yung message ni Ruel kay Rachel dun sa FB page niya no. Grabe yun talaga no, ang tindi nun guys, talagang di ba? Talagang napakagaling at talagang mahal na mahal ni Ruel. At syempre ni Rachel, si Ruel of Malalag, no? Nakakatuwa lang silang dalawa. Pero anyway, puntahan na natin muna itong mga nag-comment sa last video reactions natin, no? So, basahin natin guys. Try po natin basahin. Sabi ni Nata, glutathione is good for liver, especially for non-alcoholic kasi nga antioxidant. But then, kailangan di ka-expose sa araw, medyo hassle sa charity vlogger, lalo sa scouting. Actually, pwede naman, no, kung may kaibigan po ako, nagugluta siya, no, ang puti niya, no, ang ginagawa niya po, naglalagay siya ng skincare dun sa balat, lalo sa parang pang-araw yon ginagamit niya. So, okay lang po. No, hindi mali yung conception na hindi ka dapat na expose. Hindi po totoo 'yun. Pwede ka ma-expose sa araw, pero syempre wag naman dun sa araw na talagang tanghaling tapat tirik na tirik. Di ba? Ganun 'yun. Pero syempre guys, pwede yan maglagay ng yung pang sa araw, no. May mga skincare na pwede mo ilagay diyan or pwede kang mag long sleeve. Marami namang paraan, guys. At the same time, ang sa akin kasi yun, tignan nyo na lang sa point na for good health. Yun na lang po isipin nyo. At the same time, focus naman kayo sa point na kailangan nilang gumanda dahil sabi nga nila no, ganda lang ang puhunan, di ba? Kung yung ganda at kagwapuan ang magiging ang kanilang magiging puhunan at syempre haharap sila sa maraming mga tao. Alam niyo guys, maraming gumagawa niyan, nag-gluta, maging yung mga nasa social media personality, mga broadcaster, mga artista, lahat po nagpapaganyan at wala pong masama diyan. Ang masama lang diyan yung mga walang puhunan na maganda, wala silang puhunan na ganda. What the fuck? So, may inggit na lang yun. Inggit na lang talaga yung magmamanifest sa mga ganyan. At wala pong masama dyan sa gluta. Mayroon nagsasabi kasi, chemical. Hindi po chemical yan, guys. Para lang din yung vitamin C. Like, alam niyo yung mga vitamin C, like Enervon, marami mga vitamin C. Antioxidant po ang glutathione. Hindi po yan chemical na pinapasok sa katawan. Kung masama chemical po yan, no, parang vitamin C lang po ang vitamin C. Chemical ba yun? Hindi po. Galing din yun sa prutas eh. No, yung mga glutathione, meron yan, yung glutathione meron po yan sa mga gulay. Ngayon, syempre, kung kakain ka ng gulay, syempre kailangan mo ng sakong-sako, ilang kilong gulay ang kailangan mo para gumawa ng concentrated na gluta. Syempre hindi. Because of science, syempre, pinagsama-sama nila guys, hindi yan chemical. Huwag po natin isipin na chemical. Hindi po chemical yan. Para lang yan vitamin C. Ngayon nga lang, pinagkaiba yung paraan ng pag-absorb. Meron kasi yung vitamin C na absorb sa tiyan. May vitamin C po ini-inject. Maganda po yun. Tawag doon, vitamin C drip. Ganon din yung glutathione na drip. Pero siya make it sure na yung pupuntahan yung clinic, no? O magpapaano kayo, make it sure na po yun, tawag dito guys, legit na doktor or mga medical practitioner. At wala pong mali dyan. Kahit nga si Vicky Bello, ibig sabihin si Vicky Bello, mali ginagawa niya, di ba? What the fuck? At kahit sinong vlogger po ay nagpapadrip. Tawag diyan, glutathione drip. Hindi pa pwede, hindi porket
Nagguluta ka na, ano yun, di ka na pwede magpaaraw. Kalokohan po, ano yun, ano ka, vampira? Hindi po yun. Pwede po magpaaraw. Pero syempre, kahit ako, di ako naguglutan, di naman ako nagpapaaraw pag tanghaling tapat, nagtatago ako. No? Syempre, sobrang init. Sino ba namang nasa matinong pag-iisip, magpapaaraw ko sa sikat ng araw tanghaling tapat? At ang sa trabaho mo talaga, nagtatraffic ka, wala, no choice ka. Mas mahirap yun, di ba? Syempre yun, talaga di na makapagluta yun. Talagang babad sa araw yun. Pero ang trabaho mo is personality, vlogger, na media personality, haharap ka sa camera, tapos itsura mo, mukhang ano, di ba? Gano'n naman yun guys, walang masama magpaganda. You make it sure, kung magpapaganda ka, may pera ka. Kung ikaw hindi mo ma-afford ang glutathione o kaya ang vitamin C drip, di manahimik ka. Diba? Tuloy natin to, no? At yun po, salamat Nata. Sabi, skincare and maintenance kailangan. Syempre. Kaya naman nila yan, kumikita na sila sa YouTube nila guys. Hindi naman barya kinikita nila sa YouTube, especially Rachel Morales Matubang, Ruel of Malalag, hindi na barya guys, hindi naman lingid sa atin na ano ba barya ba yung kinikita, hindi barya ang kinikita nila, at kinikita nila yung sa YouTube, at sasabihin, sir, di ba dapat ano na lang, itulong na lang, ano, tama naman, itutulong, pero syempre guys, they become a personality right nowadays, no, at syempre puhunan nga nila yan guys, alam mo naman, kaysa sabi nga iba, kung gusto nyo, simple lang yung gagawin nila. Pag simple naman guys, may lalaitin sila. Ang mga ibang Pilipino masyadong mataas ang standard. Kaya minsan, kahit sabihin maganda ka naman talaga, pero syempre kailangan mo pa rin magpaganda dahil may mga taong inggitera at masama ang pag-iisip. Ganda natural ka. Kaya lang, minsan, tignan mo to, buti pa siya, di ba nagko-compare So para sa ato lang masama doon, as long as yung pera ay pinaghirapan nila at hindi naman nila gagamitin sa masamang bisyo. Di ba Duterte? My God, I hate drugs. Hindi naman nila ginagamit masamang gamot Hindi naman guys No? Masama lang talaga yung mata ng mga inggitero. Yun lang yun. Anyway, tuloy na natin to. Pagdating kay Ruel, napaka-obvious naman he's really into her. Tama yon. Di ayaw nga niya lumapit sa ibang girls nung nagbagyo sila. May distance palagi. Kay Ate Edna lang siya nakadikit. And based on his past, iisa lang ex niya. Yon. Isang mga maganda ring comment niya. Maganda to, sinabi niya. And for 5 years single siya. That's good. Agree ako doon, bad single. Dahil ba mahina? Di ba hindi? 5 years kasi, inuunan niya talaga yung family niya at syempre yung sarili niya at syempre yung kanyang future. Di ba? Ganda na sinabi niya, he doesn't collect women and then select. Totoo yun, no? Hindi siya nagko-collect ng mga babae. So makatuwid, hindi siya babaero. And then select. So hindi siya, then namimili din siya ng kanyang, tama, di ba? That say a lot about his character. That's true. Actually, yun lang. Sapat na sapat na yun For Rachel, maybe at this point, di pa niya nag-grasp kung gaano seryoso si Dong kasi nga, this stage of her life is new to her. Pwede niyang matake for granted yung lalim na pagmamahal ni Dong sa kanya, which I think will not be her fault kasi nga 17 pa siya. Okay naman to. No, maaari naman ganun nga. Syempre, pero sa akin kasi hindi ako nagbe-base sa edad Never ako nagbe-base sa edad No? Tsaka hindi ko naman sila kilala personally. Hindi ko sila nakakausap 24 oras. Wala akong connection them. No? Pero I think naman okay naman ako. Kasi actually kung tinitake niya for granted, hindi niya makakapunta sa bahay ni Rachel. No? Siguro, at may point naman din siya, so di ko din alam guys, no? But still ako guys, kanya-kanya tayong opinion, but still walang tama o maling opinion. So sa kanya, sa tingin niya, kasi nga, nag-base siya sa edad, ako kasi hindi ako nagbe-base sa edad. No, as long as, kung ano yung pinapakita mo, although syempre, hindi naman lahat nakikita natin sa mga camera,
sa vlog, sapat na, hindi pa. Minsan kulang pa yun, guys. Iba yung off-cam. May mga bagay sa off-cam na hindi natin alam. Pero thanks so much, ang ganda ng ano mo rito. At di ko naman sinasabing mali ka. At may possibility din naman dahil may 17 talaga na natatake off for granted. Salamat As she matured through years, doon niya makita ang halaga ng tao. But I think nakikita naman niya yung halaga. Kasi kung ako guys actually nung di natin pwedeng ako comment ko lang to nasasabi ko nakikita niya ni Rachel yung halaga ni Ruel. Bakit? Kasi nga una-una niregaluhan niya. At the same time pinakilala naman sa magulang. Napaka-open ni Ruel. Actually guys, ako, totoo lang guys bihira ka makakita ng nililigawan talagang napaka-open ng family sa'yo. To the extent, di naman aminin natin, di ba sinabi nga ni Daddy Donut, inahating gabi din si Ruel sa bahay nila. So, di ba iba, alas 6, naligaw ka, alas 7, matutulog na sila, dapat umalis ka ng bahay, kung hindi, masama tingin ng nanay at tatay niya sa'yo. What the But still guys, ito yung kanyang pananaw. So, pananaw niya. Pero sa akin kasi nakikita ko naman, pinapakita naman ni Rachel yung halaga ng tao. Kasi kung hindi naman niya effortan, bigyan ng sapatos. Although that's a material thing, sa emotional naman, nakikita ko okay naman si Ron. Nakikita naman natin guys Ba't ka nasasabi? Because sa Ruel of Malalag is talagang inspired. Gwapong-gwapo si Ruel. Makikita mo na in love siya. Tignan mo yung mga merong girlfriend, meron silang girlfriend. No, may mga kasintahan sila. Tignan niyo yung itsura ng lalaki. Siguro, ang bata nung ang bata naman nung babae, pero yung lalaki mukhang matanda na. Pero yung totoo, yung lalaki hindi talaga matanda. Nagmukha lang matanda kasi yung babae talagang masama ugali, hindi siya na-appreciate. Lagi siyang sinisigawan, lagi siyang ginag-gaslight, ano yung pinagsasabing mga negatibong Kaya tuloy, yung partner niya lalaki, ilbis na mukhang bata, nagmukhang matanda. What the fuck? So, that's the point guys, di ba? So, but I could be wrong too. So, ito maganda sinabi niya. At maaari namang mali siya. No, maganda sinabi niya rito. Maganda siya mag-comment. Because I don't know kung saan yung kakayahan niya. Exactly, that's the point. But for now, let's be happy for them. Masarap ma-in love pero mahirap masustain minsan. Totoo naman to, that's the reality. Hindi lahat ng love talaga yung relationship nasusustain. Totoo naman yun. At ito maganda yung ganitong comment. Tawag dito, real talk. Thank you mama, nata at sana hindi mo mapagkamalian pero syempre magkakaiba tayo ng view, comments, no? Pero syempre ako, I really love your comment. Lalo yung mga ganitong comment, maganda to guys. Kahit sabihin na nating hindi magkaiba kami ng pananaw, pero still in the end maganda yung kasi yung pinaka maganda yung huli sinabi nyo. But for now, let's be happy for them. That's true, di ba? Yung pinaka-importante, maging masaya tayo sa kanila. Masarap ma-in love, pero mahirap masustain minsan. Totoo naman yung guys. Wala namang wala namang perfect sa mundo. Di ba? Sabi ni Rodeline Estacio, all I can is Ruel feelings towards Rachel is true and pure. Napanood naman natin very consistent si Dudong sa kanyang salita at action kung paano niya pinapahalagan si Langga Rachel, praying and wishing lang na sana mangibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa sa gitna ng mga unos at problema. No, agree naman ako doon, no? Sabi niya, no? Naputol pala yung Yun. Problema, praying and wishing lang na sana mangibabaw ang pagmamahal. I really admire and love these two, sabi niya. Si Love, tunay na pag-iibig hindi tinatago, bagkus pinangalandakan sa buong mundo, namahan nila ang isa't isa. Love it, praying sa inyong dalawa, walang makasira. Ang ganda na sinabi niya, no? Renosa Flores, I salute Dudong and Rachel so much. So much. Wala silang ginagawang masama kasi alam ni Dudong ang tama at mali. Happy lang tayo at love lang. Lalo na madami nagmamahal sa kanila. God bless more and more. Dudong Ruel and Langga Rachel, magpakatatag lang lagi. Kahit anong mangyari, fight your everything, wag magpatalo. Ito yung maganda. Ito yung magandang comment. Basta walang inaapakan na tao, ito rin, ganda nito. We are free to do whatever we want. Exactly. We are free to do whatever we want. Totoo yan, guys. Kung gusto nila magpagluta, wala kayong pakialam dun. What the fuck? At lalo na
Kung hindi naman hinihingi sa inyo, ay paano sir kung galing sa sponsor? Wala pa rin problema. Kaya sabihin na natin galing sa sponsor, as long as ibinigay at ibinigay for, yung tawag doon, kusang loob. Ibinigay, hindi naman nila hiningi. Ang sponsor ang nagsabi. Ito guys, example lang to. Hindi ko sinasabing ganito nga. This is only example. So kunwari, merong sponsor nagsabi, ito, magpagluta kayo. Pwede yun. Kasi, ano yun eh, mula sa puso ng sponsor yun eh. Ang mahirap, nagbigay ang sponsor, tapos ilbis na ibili ng para dun sa isang bagay na mabuti, pinanggulutan tayo yung trip. 'Di ba? Ayun ang masama. Pero syempre guys, hindi naman gagawin nila Rachel 'yun, 'di ba? Ganun lang 'yan, hindi. Ganun 'yun. No, tsaka wala tayong pakialam doon, guys. Kahit anong gustong gawin nila sa boy, wala tayong pakialam. No, nanonood, sabi nga nila, nanonood ka lang, wag kang ano. What the fuck? Ano ka eh? Ikaw eh. Diba? Sabi niya, for our happiness in life, basta sa tama lang, wag natin hayaan na ang ibang tao nawawalaan. Ano ba yung pasensya na po No, mahaba. Yun. Ayun, magpatalo. So, yun lang, putol na pala. Putol talaga. Ulitin natin guys Pasensya na po Putol pala yung ating Yan. Wag yung may ulang pangalan, di ko siya mabago, pero basahin natin na baka magtampo to, di natin binasa mahal niya talaga si Rachel. Sana hindi siya magbago, for is more to go. Nakita at maramdaman ni Ruel na I love team siya, kaya kay Rachel mas nakilala siya as a charity vlogger. Mas marami siyang blessing na natanggap at dumami sponsor niya sa mga projects na from Rochelle fans. Salamat po sa lahat ng mga Rochelle fans. Florida Malbog. Angel Marzano talaga nagmamahal na silang dalawa. Walang makahadlang sa pag-iibigan nilang dalawa. Totoo po yan. Melanie Wangka. Thank you, Kuya Marzano. Lagi akong nag-abang sa vlog mo. Sa YT, be strong lang mga langgado ng Ruel and Rachel. Morales, keep safe everyone and God bless you all. Sabi niya. Yes po, mahal na mahal nila ang isa't isa. Sayang kung maghihiwalay sila dahil lang sa mga tao na putak ng putak at mga walang magawa. Tama ka dyan. What the fuck? What the fuck? Galing. Yan ang mga fans. Sabi ni Ma'am Chris, in a world of full of hate, be a force of love. Agree ako doon. Erna Matining, walang masama sa ginagawa, natural lang sa nagmamahalan. Ma'am May Delmo, waiting for this reaction, sir. Thank you always for supporting Roche. Salamat din, mama, sa pag-update niyo sa akin. To Rayal Alzem, shoutout, keep safe always, sir. Mercy, likewise, salamat din sa Diyos sa lahat. Lagi kang nakikita ko yung comment mo, pero hindi ako nakapag-reply, pero salamat User, sobra talaga mahal ni Ruel si Rachel. Bihira sa lalaki tulad ni Ruel, swerte nilangga. Oo, sana all. Ito mahaba to, pero basahin natin. Babes Pedragas, hello Idol Mars, napakagwapo Hello Idol Mars, napakagwapo naman yan si Dong Ruel. Grabe pagmahal niya at respeto kay Rachel. May paggalang dahil nung nasa Baguio siya, never siya nagpa-picture sa mga lugar na gusto niyang makasama siga niya. Yun ang sabi ni Kuya Bobby, mas masarap daw gawin yung pasyal at picturean pagkasamang mahal mo. Totoo naman yun. Nagawa ni Ruel yun alang-alang sa gusto niyang makasama yung mahal niya. Wala talaga siyang picture doon. Reserve niya doon dahil makakasama niya siga niya pagbalik sa Baguio. Kahit naman ako, gagawin ko yun. May mahal na mahal kang tao. Tapos, alam mo yun, sayang yung moment. Yung moment kasi yung mahalaga doon guys, yung moment Kahit sa iba siguro parang OA, pero ganun talaga guys Dapat talaga, kaya ako bilib ako kay Ruel doon Galing umiiwas talaga siya. For sure magiging happy na siya pag nandun na sila. Love you both. Ingatan nyo ang isa't isa. Paniwalaan yung mga damdamin nyo. Totoo to. Paniwalaan nyo mga damdamin nyo, wag yung mga basher. What the fuck? What the fuck? Sabi niya, wag yung mga panggulo lang at inggit sa mga samahan nyo. God bless you both. Ganun din po sa idol namin na napakagwapo naman. God bless you po. Salamat po sa Diyos. Grabe Mang Beng de la Cruz, tunay ang pagmamahal ni Dudong Ruel kay Rachel. Di ba?
Sabi niya Sir Marzano, sa lahat ng Sir Marzano, sa lahat na may chemical, may side effect. Ito guys, ano naman siya, concern naman siya. No, concern naman siya rito. Tama po, parang pampaganda at pampakinis pero may side effect. Actually po, ayan, nabanggit ko na kanina, no? Totoo po, hindi po yan chemical. Hindi po yan chemical. Kung chemical yan, bawal na, dapat illegal. No, tandaan po nyo, ang glutathione or ang glutathione ay antioxidant. Galing din po yan sa mga natural. No, hindi naman yung pwedeng kumuha ng guys, saan ba kukuha ng glutathione? Siyempre sa mga halaman may nakukuha doon. No, alam nyo guys, lahat ng produce ng mga gamot, karamihan diyan galing sa natural. Like dun yung vitamin C, hindi mo rin pwedeng kainin hindi ka lang pwedeng kumain ng isang orange. Siyempre, kailangan concentrated. So that's why, ginawa ng tao, concentrated nila yung mga vitamin C at ginawang capsule. So ganun din yung drip. Yung drip, hindi pinapadaan na lang yun sa dugo, hindi sa tiyan. Kasi yung capsule kasi guys, meron kasing capsule, dumataan na sa tiyan. Mabagal ang epekto nun. Minsan wala pang epekto. Minsan pag ininom mo yun, minsan lang, para siyang umihi ka lang, parang ganun. Wala siyang effect talaga. Ganun yun guys. Di ba? Tama ba? Yung hindi ka maarawan para manatili ka, yung hindi ka maarawan para manatili ang kinis ng kutis, paano na yung pag-scout at nababad sa ulan at araw? Okay lang po yun. Tandaan nyo po, hindi po masama yung gluta. Tandaan nyo po, hindi porket nagluta ka, hindi ka na magpapaaraw. Magpapaaraw ka pa rin po. At syempre, kung talaga namang magbababad ka sa tanghalin tapat, kailangan mo naman din na, si Ruel, nagda-jacket. Diba? Pwede naman yon. Or else, kung talagang hindi maiwasan, sunblock. Maglalagay siya. Wala pong masama dun, guys. Hindi po yan, yung vampira, hindi nalalabas ng bahay. What the fuck? Hindi po ganun. At the same time guys, pwede naman sila magdala ng payong, pwede naman sila, maraming paraan guys. At tandaan nyo guys, wag kayong tumingin sa dahil pampaputi. Wag kayong tumingin na lang doon. Tumingin na lang kayo doon sa benefits na maibibigay ng gluta. Nandun na nga maganda yung tulog mo, lalakas ang katawan mo, parang pwede ka na lumaban sa sports. Ganun po ang epekto ng gluta. Hindi po yung chemical na masama. Huwag yung tignan dahil kailangan pumuti. Hindi po. Tignan nyo na lang din na maganda siya sa health, sa liver. Ganun po yun dun, guys. Huwag kang magtampo sa akin. Sinasabi ko lang totoo. Kasi kung masama talaga yung chemical, dapat pinagbawal yan. Dapat tawag rito? May tukhang na nangyayari dahil nagguluta ka. What the fuck? What the fuck? Ito mapapayo ko lang sa inyo guys, mag-research po kayo. Hindi po masama ang mag-research. Yun lang masasabi ko. No? At relax lang tayo. Sabi nga nila, relax, huwag kang makulit sa aparato. What the fuck? Wala po masama dyan. Huwag kayong maniniwala sa mga kung makareact, wagas. Tapos kung makareact, wala naman palang alam about din sa mga ganyan. What the fuck? Tanungin mo, kung meron siyang wala siyang idea, wala siyang experience. Ako kasi guys, meron akong kaibigan talaga, meron siyang clinic sa Cavite na vitamin C drip siya. Ino-operan nga niya ako Medyo mahal lang talaga, pero maganda talaga ang resulta. Vitamin C at glutathione drip. Maganda po talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayo maniniwala sa mga taong akala mo marunong pero wala naman talagang alam. What the fuck? Huwag kayo mag-focus dahil hindi na pwede maarawan. Sino mo naman kalokohan yung paglutan, hindi ka na maarawan. Multo ka, hindi ka na lalabas. Paano ka mabubuhay kung hindi ka magpapaaraw? Pwede ka pa rin magpaaraw, pero gagawin mo ng paraan. Maglagay ka sa sunblock, pwede ka long sleeve, pwede ka mag-sombrero, pwede ka magpayong. Pwede naman yun Di ba? Pwede naman yun guys. At walang masama magpapogi at magpaganda. Ang masama, pangit ka na, pumapangit pa ugali mo dahil sa mga sinasabi mo, yun ang masama. What the fuck? Sabi nga sa Biblia hindi naman importante kung ano yung pumapasok sa bibig mo
No? Kung ano po kung sinasabi sa Biblia, hindi importante kung ano yung pumapasok sa bibig mo, no? O kaya pumapasok sa balat mo, o kaya sa ugat mo. Hindi mo masama yung kung ano yung pumapasok sa ano mo. Ang masama sa tao, guys, ang dapat yung tignan, yung lumalabas sa bibig. Yun ang tignan nyo. Tignan nyo kung balahura ba at kung fake news ba ang sinasabi. Yun ang masama. Lalo na yung mga inggitero, inggitera. Yun po ang masama. Hindi yung glutathione. Ay lang yan, guys. Siyempre yung mga nag-advertise niyan o nagtitinda sabihin maganda para mabili yung tinda nila. Hindi yan. Alam mo, lahat naman ng tinda ganun sasabihin eh. Pero yan is certified po yan. Antioxidant. No? Magtanong po kayo sa mga doktor, maniwala kayo. Maniwala po kayo, magtanong kayo sa mga doktor pa. Alam nila ibig sabihin yan. Sasabihin maganda para mabili yung tinda nila. Ang sa akin, maganda pa rin yung natural na ganda. Totoo naman yun. Tama naman, maganda naman talaga yung gandang natural. Ang problema lang, iba ang laban kapag nasa social media ka. Aminin man natin at hindi. Sino ba namang artista ang hindi nagpaganda? Sino? Karamihan nagpaganda. No, unless yung mga komedyante. Diba? Pero komedyante, papaganda pa rin eh. Diba? Pero karamihan dyan, guys, nagugluta. Lahat yan nagugluta. Lalo yung mga babae. No? Pero, iba nga, nagpapa-opera pa ng ilong eh. So, ano masama dun? As long as pera naman nila yun. Wala tayong pakailam dun. At hindi natin pwedeng i-shame sila sa ginawa nila. Ay, kasi ganito. Wag po. Masama yun ang si-shame. Oy, gusto mong gumanda. Gluta pa more. Inggit ka more. Inggit ka lang. Kaya kailangan pa rin yan. Tandaan nyo guys, tama naman, maganda rin yung gandang natural. Totoo po yun. Kaya lang iba pa rin talaga yung gaganda yung komplekso ng mukha mo, mawawala yung butas ng mukha mo, di ba? Wala naman problema yun guys. As long as gumagawa pa rin sila ng tama at mabuti, wala pong masama dun. Tumingin lang kayo sa paligid, meron po dyan nagugluta. Maniwala kayo. Wag na kayo halos lahat po ng vlogger, wala rin mga sikat, yung mga talagang lumalabas sa TV, yan, nagbugluta po yan. Gwapo na si Ruel at maganda si Rachel, ano pa ba nga hanapin? Tama naman, wala naman tayo nahanap. Kaya lang, wala namang masama sa pangarap nilang pumuti. Wala pong masama doon. At gusto nilang maging healthy, wala pong masama doon. Huwag natin pipigilan ang kanilang kaligayahan. Ang totoong nagmamahal, marunong rumispeto sa gusto ng iniidolo nila. Lalo na kung hindi naman ito masama at lalo na hindi naman inuthot yung pera. Galing naman sa pera nila, sa bulsa nila. Walang masama doon. At sabi ko nga, kahit galing pa sa sponsor yan, as long as dinonate, ibinigay ng buong puso, walang problema yun guys. Di ba? Ano man ang gawin nila pagdating ng panahon na mag-asawa na sila, mga anak na si Rachel, lalabas din yung totoong kulay, ay sometimes hindi po. Minsan po hindi. Minsan, hindi naman yan hindi naman yan artificial eh. Ano? At saka wala naman po, sabi na natin, pumuti sila ngayon, maitim yung anak, anong masama doon? Di ba? Wala masama doon. Wag natin tignan ng ganun guys. At least may anak sila. Diba? At malay natin kung paano kung nakuha pa rin yung pagiging maputi. Wala masama doon guys. Wala masama doon. Basta as long as wala namang masama silang ginagawa. Walang problema yan guys. Artificial na sa akin yung kung ano-ano ang tuturok sa katawan para lalo pang gumanda. Hindi po. Hindi porket tinurok, artificial na. Like anti-rabies. Kunwari, kinagat ka ng aso. O ngayon, Dok, hindi pwede kasi tuturok mo sa katawan ko yan. Baka kasi chemical yan. No, ganun din naman yung paano ka mabubuhay? Sige, pag hindi ka nagpa-injection ng anti-rabies, ito yung mamamatay ka. Paano yun? Ano side effect nun? Same lang din naman ng use ng ng gluta. Yung nga lang ang gluta, tsaka ang vitamin C, antioxidant. Yung anti-rabies, papatay niyo yung virus dun galing sa aso. Ano pinagkaiba? Hindi porket tinurok, masama na. Huwag tayo magkaroon ng masamang impressions, ganun guys. Ako sinasabi ko to dahil mahal ko kayo. Hindi ko kayo kinokontra, no. Totoo naman yung may side effect ang chemical. Pero ang tanong, chemical nga ba? Hindi siya chemical.
hindi siya masama, nag-undergo siya ng medical investigation, lahat. Undergo yan. Sikat yan kahit sa ibang bansa. Yun lang. Pero syempre, still you need doctor advice. O paano mag-take, hanggang kailan ka pwede mag-take, ganun lang po yun guys. No? Wag natin isipin na artificial, hindi po artificial yun. Eh di kung artificial lahat natutulok, eh di wag ka magpa-inject ng anti-polio, pati yung sa pandemic, di ba, nag-injection tayo. So paano gagawin? Wala pong masama. Kaya lang ini-inject kasi para diretso sa dugo at mabilis ang effect. At ma-absorb siya ng dugo mo at ng katawan mo. Yun yung reason, yun yung science about that. Hindi na siya true capsule kasi yung capsule, minsan walang epekto yun. Nauutot mo lang yun, minsan naiihi mo pa. Walang epekto. Kaya dumating ang point na nagkaroon sila ng idea na drip ang tawag. Kaya ini-inject yun. So, naintindihan mo po Arte sa akin, kung ano-ano itutulok sa katawan pero para lalo pang gumanda. Wala pong masama yun. Buti nga alam mo guys, mabuti nga inahangad nila gumanda eh. Saka makakita, hinangad pumangit lalo. What the fuck? Ayan natin kung gusto nila gumanda, walang masama doon. Ang masama, ang pangit na nga mukha mo. Lalo pang pangit sa ugali mo. What the fuck? Yun ang masakit. Real talk. Yun lang yun guys. Lahat ng gamot ay may side effect. Totoo, lahat ng may gamot pero hindi naman lahat. Ibig sabihin ba lahat ng gamot masama? Hindi, eto guys pasensya na sa mga natural dyan. Ako, naging natural din ako kasi hindi umiinom ng gamot guys. Never ako umiinom ng gamot. Umiinom na ako ng gamot pag may sakit na ako. Matindi na talaga. Umiinom ko ng gamot pero hindi umiinom ng gamot. Pero hindi ibig sabihin anti-gamot na ako. No. Importante pa rin po ang gamot. No? Pag walang gamot, mamamatay ang tao. Kailangan po ang gamot. Yan po ang totoo. Hindi porket, sabi mo lahat ng gamot may side effect. Totoo naman, may side effect. Ang tanong, kung gamot ay hindi nag-undergo sa FDA approved. Pero pag FDA approved, wala problema dyan. Napag-aralan po nila yan. Kahit itanong mo pa sa doktor. What the fuck? Buti kung tuloy-tuloy na may pera para laging magpaturok. O ba't niyo po iisipin yun guys? Hindi niyo na problema yun guys. Pasensya na po mama. Ako, naiintindihan ko po. Alam ko, mahal na mahal niyo po ang Rochelle. Naiintindihan ko po, hindi ko po kayo naaway, no? Pero kasi parang lasyado na po kayong tawag dito, kabadong-kabado. Wag po. Wag. Unang-una, hindi nyo naman po pera yun. Hindi naman nila kukunin yung pera sa inyo. Tandaan nyo guys, kapag maganda ka, mas marami pang ang perang darating. Bakit? Kung gaganda si Rachel, marami mga pwede mag-sponsor or pwede magbigay ng Uy, Rachel, promote mo naman yung ganito ko, yung product ko. Malay mo, dumating ganda, maganda siya. Anong masama? Walang masama doon guys. At wag nyo nang isipin yung pera. Hindi nyo na problema. Problema nila Rachel yun. Yun lang yun. What the fuck? Magkakaiba po tayo. Sila may pera. Kung tayo walang pera or hindi natin kaya yung ganun, huwag natin isipin, huwag natin problemahin ni Rachel yun at ni Rowell. Wala tayong problema dun guys. Pera nila yan. Huwag tayo mag-advance, mag-isip. Ito yung mindset na hindi maganda sa Pilipino. Tuturuan ko kayo guys. Bakit? Lagi masyado tayo negatibo. Paano ganito? Alam niyo guys na nag-aaral ako ng college ako. Maraming kumukontra sa akin. Huwag ka na mag-engineering, baka bumaksak ka. Ang daming kumontra. Hindi mo kaya yan, ganito. Pero ako hindi ko naisip. Hindi ko naisip kasi wala na kaming pera eh. Kasi una-una, kahit libre ako nung tuition fee, yung magulang ko, siyempre saan ko kuha ng pamasahe ko? Ang pamasahe ko araw-araw is 100 pesos. Mabigat na sa amin yun. Mas matitira sa akin 10 piso. Pangkain, 10 piso na lang. Yung iba pa doon, pang Xerox ko na lang. Totally walang natitira sa akin. Pero inisip ko ba, paano yung nanay ko wala nang mabigay sa akin na pera? Anong gagawin ko? Tigilin na ako. Hindi, ganun. Tinuloy ko pa rin. Sabi ko, hindi ko ba't ko iisipin yung negatibo na hindi na ako, baka mamaya hindi ako mabigyan ng nanay ko ng pamasahe, sayang 100, trabaho na lang ako. Huwag lang mag-aral. No. Huwag po tayo maging negatibo.
Always maging positibo kahit anong hirap ng buhay natin. Tandaan nyo, guys, sinasabi ko to hindi para awayan yung nag-comment. Hindi po. Gusto ko lang kayong turuan na kahit mahirap tayo, tuloy lang. O, tulad yan, pag-drip nila. O, kahit sabi natin mahal yan, kaya ni Rachel yung kumita, guys. Malaki sahod ni Rachel sa YouTube. O kahit sabihin na natin, ay paano kung bumagsak? Ba't mo iisipin yung pagbagsak? Isipin mo paano lumago ang channel mo. Paano ka kikita. Ganon ang mindset. Hindi yun, paano paglalugi ako? Huwag isipin yun. Ganon lang yun, guys. Be positive. Magturo tayo sa ibang tao ng tamang motivation. Yun. Ay naku, ingat na lang po, and God bless. Salamat sa comment mo, pero wag ka masyadong relax ka lang, wag ka masyadong matakot. Pasensya na po. Wag ka masyadong matakot na I know na parang ano ka lang, tawag dito. I know na masyado ka lang worry sa mga bagay-bagay, pero relax lang, guys. Ayun yung masasabi ko. Huwag tayong masyadong advance mag-isip. Kaya minsan sabi nila, advance mag-isip, di maganda yun eh. Kaya hindi ako promoter ng advance mag-isip. No. Mag-advance ako mag-isip, I make it sure positibo. Pero like kung tinitiwala ang lahat sa Panginoon. Ganun lang po yun. Kunwari, isipin ko, paano pag si Rowel, gano'n. Ilbis na isipin ko na negatibo, isipin ko mabuti. Iisipin ko na, alam ko, kayang-kaya nila yan pagdating ng araw. Pagdating ng araw, that point, may mga blessings silang darating. Ganun po. Dahil ako po ay laking mahirap. Hindi po ako nag-iisip ng ganun. Ako, marami din akong bumili ako ng, marami ako, guys, baka sabi mayabang ako eh. Iba kasi, nakita lang ako, hindi ako nakakorbada. Ang tawag doon, guys, naka-Amerikana. Piling hindi ako engineer. Alam mo, sino man, di ba kailangan, iba, naka-Amerikana talaga eh, para masabi engineer. Hindi po. Hindi po ako maporma. Kaya mapagkakamali mo, hindi ako engineer. Ganun lang yun. Pero tutuusin po, ayoko na magyabang. Pero ganun lang po yun. No, huwag po kayo mag-isip ng negatibo. Relax lang. Kahit anong hirap ng buhay natin, kailangan natin maging positibo sa buhay. Yun ang masabi ko. At panoorin na natin to, guys. Part 30, mensahe nilangga sa bahay ni Jazz. Tara. So may dala po tayong materialis pa, mga kalinga. Alright. Materials. Uy! Music pa po tayo. Ganda nung kanta. Sakto, yun oh. Ayan, Pinotay. dito na po tayo. Pinatay. Walang copyright yan, Ruel. Sama pa yung... Ruel, walang copyright yun yung kanta na yun. Dala po natin itong materialis Ay, pa, narinig ng mga content creator. Wala pang copyright yun. mga kalingap na. Guys, huwag yung matakot. Dito, uy! Yung kanta na yun. Shoutout! Pogi ah. Dati. Pogi si Ivan ah. Kung bilog na walang giting-giting, nag-auktol yung bala. Hindi yan? Ayun parang Oo, yung ganyan po mag- 3 naka-tiles, no? nag-auktol. Pag mag-talon. Ganyan dapat. Init agad. Nawa ka ni ano. Ganyan dapat. Ganyan sa inyo. Papadirman yan. Ayan, dala po natin mga kalingap na itong mga wire po. Dami. Mahal din ng guys, Ayan, construction. ginagawa yan po Mahal mga din yan. kalingap. Update po natin ngayon. Bakit dito may bigay sa akin eh? Ganda po, ayan yung ginagawa. Okay, may kisame na oh. Okay ni kisame. Kisame. Okay ah. Saan si Papa mo may trabaho? Hindi ko man sila kusang hinanap. Oo. Si Tatay Domingo yung kusang lumapit sa akin. No? Ay, kasama ka kuya, no? Oo. Nung nagpunta tayo kay Kuya Ado. yung Regan No? dito ah. Regan, Oo, shout out. pinasa ko sa'yo. sa'yo. Pinasa ko din kay Rachel. Pinasa kay Rachel, Oo, ayaw ni Rachel. ayun na Rachel. Kasi ako na yung may potential na pwede makatulong. Tsaka kasi nag-aaral siya eh. Hindi niya man niya maasigas yun. Kaya ito na po, no? Hindi ko inasahan na magiging ganito po. Okay, Ganito ano? karami yung ano natin. Kakaroon ng napakabait na sponsor. Ito, magiging vlogger din ito. Sige pala, labas mo ano mo. Oh, pwede. Pogi si Ivan, no? Pogi eh. Parang vlog ka. Ha? Mag-vlog ka na? Harap ka na. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi vlog. Welcome to my guys.
Alright. Ivan, no? Pogi ni Ivan, ano? Wala kayong pasok, Ivan? Oh, Ha? San Roque? Fiesta? San Roque. Bakit walang Alright. pasok? Grabe. Anong masasabi mo na talagang naka-tiles yung bahay niyo dito? Sana all naka-tiles. Kayo lang yung naka-tiles sa bahay dito? Kayo lang? Ooh, grabe ah. Anong masasabi mo sa mga sponsor? Sila lang naka-tiles ha. Maraming salamat po sa kanya. Wow. Isip sa bahay. Grabe no, napaka ano ng bahay niyo. Ganda na. Pang mayaman, no? Ang mayaman, oo. Yayamanin. Tiles pati. Ano bang Yayamanin. sinasabi ng mga kapitbahay niyo dito, mga kaibigan mo? Wala man. Sabi nila na maganda yung bahay niyo pag matapos, no? Ganda yan, oo. Kaya, saan si papa mo? Nagtatrabaho. Trabaho. Trabaho. Kunti na lang, no? Lapit na yan, oo. Dito kayo natutulog gabi-gabi? Opo, di. Sa kwarto na. Di man mainit. Malamig. Malamig din. Anong sinasapin nyo? Pogi itong batang to paglaki, ano? Pogi, oh. Kumot lang. Grabe. Kumot? Dapat magano kayo. Wala kayong mga karton. Karton. Dapat may karton kasi maasama sa baga pag sobrang lamig. Dapat maglagay kayo ng karton. Karton, oo. Ito mga karton ng tiles, oh. Oh, Lalagyan pwede mo, yan, no? oh, pwede yan, oh. Kasi delikado yan. Magka-pneumonia kayo. Pneumonia, oo. Sobrang, lalo sa gabi. Oo. Ganda. Ganda ng bahay nila Ivan, no? Congrats. Congrats. Anong masabi mo kay Kuya Roel? Maraming salamat po kay Kuya Ruel. Kasi kung hindi po sa inyo, Oo. Wala din kayong ganitong bahay, no? Hindi din kayo makikilala ng mga sponsor natin. Galing, ano? Alright. Ano, excited ka na magpa-opera? Ah, Gusto mo papa-opera? magpa-opera? Okay. Ano, konti na lang yung ano na, konti na lang yung kulang natin doon sa inipon. Makapag pa-opera na po tayo kay Ivan. Di ka takot man? Di ka takot? Pa-opera? Ano, mabigat ka na? Natatakot yan, no? Kaya lang, syempre, bata eh. Ha? Dapat damihan mo yung kain mo. May vitamins ka? Wala? Ubus yung vitamins mo. Mabili tayo niyan. Vitamins, oh. O tulad niyan, guys, vitamins. Ganun din yung gluta. Nagkataon lang, liquid. Kailangan lang i-direct sa katawan. Same lang din yan sa vitamins. Tignan nyo siya as a vitamins. Hindi siya chemical. Yan. Kaysa, tulad na ito, nagba-vitamin siya. Ganun din po yun. Tapos makain ka ng marami, no? Oo. Tumaba. Mabigat. Kain ng tama. Para kung ano na, okay na, pwede na tayo magpa-opera. Diretso na yun. Grabe. So, yun mga kalinga. Sinusukat ah. Okay ah. So, yeah. Sinukat. Ah, okay. Galing ano. Kuya, ngayon ko lang pwede bigay yung ano niya. Yung sahod ko. Ah, pinapasahod niya. Kahit pa paano itong mga construction worker guys, may pera, no? May sasahurin sila, no? Okay ah. So, kung nakakalingap na, ginagawa nila yung tiles. So, next kung gagawin ko pag matapos. So, kuya, siyempre yung kulang. Laking bagay guys pag naka-tiles, ang dali linisin, no? Yung maganda yun ang advantage pag tiles eh. Okay na yung case kami, oh. Sa Rochelle Canada Squad 2023, no? Kay Ate Linlin, kay Tita Linlin, kay Tita Nancy, and kay Tita Annabel. Salamat po sa inyo. And sa mga mabili pang mag-sponsor po dito mga kalingap sa bahay na ito nila Just Ivan. Just Message po kayo Ivan. sa ating Facebook page po, Roel of Malalag, o sa ating Facebook account po na Roel Matubang. Kaya ayan po, tuloy-tuloy na po yung mga pabahay natin mga kalingap. At syempre, naka-schedule na po yung pabahay natin na i-ribbon cutting, no, kay Nanay Emma. And next po na i-ribbon cutting is ito na po kay Just. Kay Ivan. Matapos na po. Okay, ano. Dalawa sabay, ano? Kay Nanay Emma tsaka kay Ivan. Dalawa. Update na po tayo ngayon. Syempre, magbabayad po tayo ng Sahod. sahod po nila kuya. Magkano sahod nila?
Magkano yung naabot ng sahod ngayon? Lahat na to. Kuya, 5-6 hats niya na. Ganun yung dalawa po. Okay yan, sahod. Pinakamasaya yan, guys. May sahod na. May sahod na. May bilang pa ni Ruel, 6 po siya, kuya. 6K. Ilang tao yan? Tapos kay kuya ano po. 3,000. Kuya Totong. Helper. Baka yan ang helper. Iisa mason. Bukas po, anong gagawin niyo po, kuya? Ano? Ay, pag nakabis talaga. Ang mga wirings. Isa rin na po. Ito, gagamitin niyo po. May wirings pa. Okay. Dito sa ano? Sa ilalim. Estimate niyo po, kuya, mga ilang ano? Isang linggo. Kasi pag matapos na yung tiles, yung sahig, tapos kisamin na. Okay na po. No? Tapos ito na, steel matting na dito. Still matting. Tapos, Hindi kaya eh. so next week, Pilit namin na hindi kaya. kasi nasa, ano din, sa materialis din. So yun, tuloy-tuloy lang. Tapos, andun naman. Kasi may tiles guys. Medyo matrabaho yung tiles. Actually, yung tiles lang matrabaho na Ito naman halos na, ang materialis. Ito. Yun po mga kalingap. Next week po, matapos na po ito. Siyempre, ipipinturahan po natin ito mga kalingap. Yun nga po, bilhin natin ng mga kagamitan na para sa loob ng bahay. So, yun nga po. Okay. Kasi pa po. Kaya po mga kalingap. Kasi po kami. Kasi ano, yung helper nila dito. Yung may helper. Kuya, maalis muna kami. Mga kalingap, salamat po. And abangan niyo po ulit ang ating update dito sa bahay nila Just Ay. Mga kalingap. Paalam po and God bless po sa ating lahat. Thank you. Alright. Grabe ka, ang ganda ng bahay nila, Just Ivan. Okay, ang ganda ng huli Talagang umabol si Rachel Baby boy, kinikilig ka baby boy Tuloy natin to guys. Grabe, worth it yung, yung pagod ninyo. Sobrang ganda ng bahay nila. Tsaka, may maayos na silang matitirahan, hindi na tulad ng dati. Sobrang sikip. Kaya, salamat po sa mga sponsor. Thank you so much po. Sana po hindi po kayo magsawang suporta sa mga taong nangangailangan po ng tulong. Lalo na po sa pagdating sa bahay. And thank you so much po. And then, syempre sa mga financial po, maraming salamat din po. Grabe, talagang yung panghuli guys talaga naman napakaganda ng message ni Rachel doon Pero to guys, natutuwa lang ako dahil napakaganda ng ng pagkakagawa dito sa bahay, no? At syempre yung tiles guys, grabe yan. Ito actually yung tiles medyo yan guys medyo matrabaho, no? Kailangan pa susukatin, ikakat pa nila yan, mahirap pa nagkamali ka diyan. So unti-unti talaga. Pero still guys believe din ako kay Rowell dahil talagang may tiles pa yung bahay, no? Actually iba, okay na yan kahit walang tiles Kasi kami nabuhay kami walang tiles, pero later on nagkaroon na rin ng tiles yung amin. Anyway, please comment down below at pasensya na po kung binasabi po ako mali. Tandaan nyo guys, disclaimer lang po. Nandito po ako para hindi mag-react. At the same time, dumidepende lang ako sa mga comments ninyo. Basta ako guys, hindi po ako galit or something na pinapaliwanag ko lang at nagpapakatotoo lang ako sa inyo. Basta tayo, hilingin natin palagi sa Diyos yung kanilang kaligtasan, maging maingat sila, maging successful sila. Huwag tayong mag-isip ng negatibo. Mahirap po ang buhay ng tao, pero huwag tayong maging negatibo. Dahil the more na nagiging negative tayo, hindi tayo mapupush sa buhay. Hindi tayo lalago, hindi tayo mag-grow. Lagi na lang tayo nag-iisip ng hinala, what if. No?
Hindi po ganun. Dapat pag-isipin mo yung sabi nga nila, kaysa isipin ang problema, isipin mo ang solusyon. Di ba? Ganun lang po. Anyway, this Berzanyo again at samahan nyo ulit ako guys sa ang next video reaction and to God be the glory guys. Bye-bye po. Ikaw na lang ang katabi buong gabi.